pag naka-video na. A detention home, also known as a juvenile detention center or youth detention facility, is a secure residential setting where juveniles are held temporarily, often while awaiting court disposition, adju- adjudication, or placement in long-term correctional program. These centers are designed to house young people who have been detained by the juvenile justice system due to alleged involvement in criminal activities, or who have been determined by a court to pose a risk or others. Detention homes operate with a unique blend of security, rehabilitation, and social service, reflecting the belief that juvenile offenders have the potential for reform and reintegration into society. Ah, bali yung detention home kasi kabilang na yun sa juvenile eh. Andun lahat ng youth, tapos facility, secure, tapos mga bata ikinukulong kapag hindi pa sila pwede ikulong mismo sa pinakakulungan kasi minor pa sila. Tapos para sa mga nagawa nilang krimen, hindi sila pwedeng, doon sila pwedeng ikulong muna pansamantala para din sa hindi makapagdulot ng mga panganib o makagawa pa ng ibang krimen. Meron din dong rehabilitation, kumbaga parang yun kukulong nga, parang sa kanila na na ganun yung ginagawa nila. Temporary custody juvenile detention centers often serves as a holding place for young offenders who are waiting trial, adjudication, or placement in a more permanent facility. This is typically a short-term arrangement as the focus is on determining the next steps rather than prolonged confinement. Bali parang pansamantalang sa kanila, iingatan sila kapag nakagawa sila ng krimen, nagsisilbing nila lugar para sa mga batang nakapag-offense o nakapaggawa ng crime habang nililitis sila sa kaso nila, habang pinapagulong, nasa process, para ma-focus sila sa mga gagawin nilang dapat. Panandalian lang naman yun, temporary custody. Para lang safety sila. Juvenile detention homes emphasize secure, supervised environments that aim to reduce the risk of escape and protect the detainees from harm. Unlike adult facilities, however, they are expected to limit harsh punitive measures and adopt strategies that prevent physical or psychological harm to detainees. Dito sa security, safety and security, para din to sa mga bata, meron sila ditong safety, kaligtasan nila, tas mababantayan pa sila. Hindi sila masyadong makakagawa ng crime, hindi sila makapag-commit. Habang binabantayan sila doon, tuturuan pa sila. May naman yun, pero hindi katulad nung mga kulungan talaga na pang pwede na, yung mga nasa tamang edad na. Hindi sila pwedeng ganunin katulad nung ginagawa doon. Kasi mga minor pa sila. Bawal silang parusahan nung katulad agad nung sa mga preso sa matatanda. Kailangan
anuhin muna yung kaso nila, pag-arala o iproseso. Tapos para pag nasa tamang gulang na sila, pwede na silang ilagay doon. Tsaka mapigil din sila sa pwede rin silang hindi makagawa ng pananakit o ano pa man, o mga kunyari pag pamumurbisyo, ganun. Rehabilitation and education in contrast to adult facilities, juvenile detention homes typically incorporate rehabilitative service including behavioral therapy, anger management, life skills training, and education. This rehabilitation-oriented model is intended to support juveniles in making positive choice and discourage future delinquent behavior. Ito, kabaliktaran naman ito ng kabaliktaran yan ng nasa gustong gulang. Excuse me. Para lang din to sa mga kabataan. Nire-rehab sila para mapaayos yung pag-iisip nila, na para ma-brainwash na mali yung ginagawa nila. Mali yun. Mas kailangan nilang mapagtuunan yung tamang gawain. Tuturuan sila dyan sa rehabilitation. Kaya may education and education. Hindi sila nirehab para ikulong, kundi para turuan sila ng tama. Kaya dapat masanay yung mga bata dun sa loob na sa mabuting asal lang ang ginagawa sa kanila doon, ang itinuturo, ang gagawin nila pag kumakalabas man sila doon. Para din naman sa kanila yun sa sa hinaharap nila. Kunyari, paglaki nila, edi alam na nila yung gagawin, alam na nila yung tama kumpara dun sa mali. Kasi naturuan na sila dun sa rehabilitation Nakapag na sila aral ng mga gali o pati mga tamang gawain. Supportive intervention, juvenile detention is often used as an opportunity to concern young offenders with mental health and social service that they may not have had access to previously. This includes substance abuse, counseling, family therapy, and mentoring programs. Bali, lang to? Parang pang-suporta lang. Pinipigilan lang yung mga kabataan na gumawa ng mali. Tapos ginagamit to para magkaroon sila ng pagkakataong may saayos yung mga bata. Parang concern sila sa ng bata, sa ginagawa. Kunya, yung mga mali nga, i-connecta nila yon. Tapos nila yung isip. Tapos, diba, naayos na nila yung isip. E di, napag-connecta na nila. Na brainwash na nila. Na mali, ganun. Mali. E di, nagabayan nila ng ayos. Ibig sabihin, ayun yung ng supportive intervention. Parang taga-pagpayo lang sila kung sakaling yung bata. Habang bata pa, dapat masabihan na ng tama. Para hindi na lumaki na masama. At ito naman po yung kasunod na slides is ang magre-report naman ay ang aking kabady, si Edwin Escasura. Facility design and living environment. Detention homes are designed to balance safety and rehabilitate goals. Key elements include. Kumbaga dito, ma'am, ang disenyo ng pasilidad at kapaligiran ng pamumuhay ay may mga mahalagang aspeto ng arkitektura at urban planning na nakatuon sa kung paano ang mga espasyo na inaayos ay tinatayo at ginagamit upang mapabuti ang kalidad ng bahay ng mga naninirahan. Narito ang ilang pangunahing konsiderasyon. Layunin, dapat matugunan ng mga espasyo ang mga tiyak na pangangailangan ng mga gumagamit, maging ito man ay para sa residential, komersyal o pampubliko.
Security features facilities often have controlled entry and exit points or surveillance and security personnel to maintain order. However, unlike adult facility, juvenile detention homes may avoid extreme confinement practices such as a barbed wire, fencing or heavy insulation cells. Kumbaga dito, paggamit ng mga electronic ang keyboard para sa pagpasok sa mga limitadong lugar. Pagsusuri ng fingerprint o mukha para mas mataas na seguridad. Mga proseso para sa screen at pagsubaybay sa mga bisita. Classroom and educational facilities. Many detention homes have been dedicated classroom and educational staff, as education is considered vital in preventing recidivism. Kumbaga dito, detention ng silid-aralan, ayusin ang mga movables upang suportahan at iba't ibang paraan ng pagtuturo, tulad ng group work, individual na pag-aaral, at presentasyon. Isama ang mga smartboard, projector, at iba pang digital tools upang mapadali ang interaktibong pag-aaral. Kumbaga, tsaka kailangan maximize ang natural na liwanag upang lumikha ng maliwanag at kaakit-akit na atmosfera. Tiyakin ang tamang ventilasyon at paggamit ng mga sistema ng purifikasyon ng hangin upang mapromote ang kalusugan at kapakanan. Recreational areas. Juvenile detention homes typically include recreational areas where detainees can engage in sport and exercise. Kumbaga, malawak na espasyo na may mga damuhan, puno at mga pasilidad para sa paglalaro. Kumbaga, kailangan maginhawa din yung masarap sa pakiramdam para kumbaga relax talaga sila doon. Tsaka mga malalambot na higaan, malawak na espasyo para sa kaligtasan at ng mga nandun sa mismong bahay. Last slide. Counseling and therapy space. Some detention homes are equipped with facilities for individual or group counseling session. Therapy space often foster welcoming. Parang doon sa slide number 9. Parang doon sa nasa slide number 9. Parang kailangan talagang maganda yung mga espasyo para kumbaga relaxing din kasi yun eh. Kumbaga yan, kagaya ng tiyakin na may mga sapat na espasyo para sa paggalaw at pagkilos ng mga kliyente at mga therapist. Kumbaga kailangan komportable nga sila. Tsaka yung mga kulay sa paligid na nakaka-relax. Yun lamang po, ma'am. Maraming salamat po. Yun lang po yung aming discussion sa detention home. Salamat po sa pakikinig. Sana meron kayong natutunan kahit papaano sa pagbabahagi namin ng aming discussion. At salamat.